Everybody say, Praise the Lord! Napakaganda ng dulot ng mensahe ng choir. Broken and spilled out. Ito yung gawa ng isang babaeng makasalanan dahil sa kanyang pag-ibig sa ating mahal na Panginoong Hesukristo ay ang kanyang sinacrifice ang kanyang mamahaling pabango. At ito ay hindi niya pinanghinayangan. At ang sabi ni Lord Jesus Christ, nung ito po ay na-misinterpret ng mga disipulo, nung ito ay na-misinterpret ni Simon, kung saan sila nandoon, ang sabi ni Lord Jesus Christ, hayaan nyo ang babaeng ito. Ginawa niya ito for my burial. Ano ibig sabihin niyan? He did it for my burial. Kung paano binasag yung lalagyan ng perfume na yan para ibuhos niya, i-anoint niya kay Lord Jesus Christ, ganun din, binasag ni Kristo ang kanyang buhay para ibuwis dahil lang sa pag-ibig niya sa ating lahat. Yan ang ibig sabihin na refleksyon na gustong ipaintindi ng ating buhay na Diyos sa lahat. Praise the Lord! Praise the Lord! Pasalamat tayo sa pag-broken and spilled out ng buhay ni Kristo. At itong babaeng makasalanang ito, siya yung gumawa ng literal na binigyan ni Jesus Christ ng napakagandang kahulugan sa kanyang burial. Kaya basahin natin kung paano ito nangyari, isa-isahin natin. Pakibasa po sa Matthew 26:6-7. Praise the Lord. Now, when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. Yan. Siya po ay inimbita ni Simon sa bahay para magkaroon ng matatawag nating dinner or kainan. Sinama niya ang kanyang mga disipulo at kung sino-sino pa ang nandoon. May isang babae, sinabi dito, na merong alabaster box, very precious ointment, napakamamahaling pabango. Ito po ay binuhos niya, inanoint niya sa ulo ng ating Panginoong Hesukristo habang siya'y naupo sa pagkain o sa hapagkainan. Alam niyo ano ang reaksyon ng mga disipulo dito? Para sa kanila is negative. Para sa kanila is not ideal ang ginawa ng babaeng ito. Basahin natin anong reaksyon ng mga disipulo. Matthew 26:8-9. Praise the Lord. And when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and given to the poor. Yan. Imagine that. Ang kanilang interpretasyon sa ginawa ng babaeng makasalanang ito, what waste is this? Anong sayang ang ginawa ng babaeng ito? Sana bininta na lang yan para ibigay sa mga pobre. Hindi kasi nila alam ano ang gustong ipaintindi. Wa sila kabalo ba unsa ipasabot ni Kristo sa gihimo ni anang bayhana nga unsa ka significant, unsa ka importante sa tibuok katawhan, sa tibuok kalibutan ang gihimo ni anang bayhana. They don't know about it. They just look for the literal material. Masyado silang carnal kasi. Di sila spiritual minded. Kaya ano ang sinagot ni Lord Jesus? Unsay gitubag ni Kristo sa ilaha. Basa. Matthew 26:10-13. Praise the Lord. When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. For ye have the poor always with you, but me ye have not always. For in that
she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. Ayan. So ang reaksyon ng mga disipulo, sinagot ni Lord Jesus Christ, Why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. For ye have the poor always with you, but ye have not always with me. For in that she hath poured his ointment on my body, gibubo niya kining pahumot sa akong lawas, iya kining gibuhat para sa akong lubong for my burial. Verily I say unto you, whosoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, to be told for a memorial of her. So, siya yung nagbigay ng halimbawa na gawa ng isang babaeng dating makasalanan sa gusto ni Lord Jesus Christ i-preach sa buong sanglibutang ito kung anong ginawa ng babaeng ito pertaining sa kanya. This is not just a matter of pouring, di lang ito na pagbuhos ng pabango tapos pertaining sa burial niya, hindi kay ganun lang kababaw. Napakalaking mensahe ito na gustong iparating ni Jesus. Praise the Lord. Gusto niyang iparating sa buong sanglibutang ito. Ngayon, hindi lang pala ang mga disipulo niya ang nag-react ng negatibo. Pati pala yung nag-invite sa kanya sa bahay na magkain, nag-react din ng negatibo na si Simon. Kasi ang tingin niya sa babaeng iyan, marumi masyado. Makasalanan talaga. Hindi niya kasi siguro witness how that woman was forgiven. Hindi niya kasi na-witness how that woman was cleansed. Basahin natin anong reaksyon ni Simon, yung nag-invite kay Jesus para magkain sa kanyang bahay. Basahin natin. Luke 7:37 hanggang 39. Praise the Lord. And behold, a woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Now, when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner. Ayan. Can you see the difference? Makita ninyo ang diferensya? This is factual. Factual, this is the reality. Ang sinabi dito, a woman in the city which was, you know what is was? Past tense. Which was a sinner. Hindi sinabi which is sinner. Which was. Kaya wag nating ugaliin na kahit napatawad na ang tao, ang isip mo, ganun pa rin siya ngayon. Do not do that. Do not do that. Wag nating gawin yan. Minsan ang tao kasi, kung ano yung mga nakalipas na, kung ano yung mga nakaraan na, na-settle na, napag-usapan na, nagpatawaran na, tapos naka-inbid pa rin sa isip mo na presently, ganun pa rin ang kanyang kalagayan. Mali yun. That is a big mistake. Kasi ang nag-glorify natin yan, hindi ang Diyos. Ang diablo. Naalala nyo, binawalan tayo ni Jesus Christ magkwento ng mga accomplishment ni Satanas sa ating mga kasamahan. Kasi mag-glorify si Satanas. Kaya si Satanas mag-glorify yan pag ibalik natin yung mga kahapon na mga mali. Balik-balikin natin, ungkat-ungkatin natin, i-mention natin. Huwag na yan. Magpapagulo lang yan sa ating isip at sa ating puso, sa concentration natin sa kalinisan ng ating buhay.
Praise the Lord. Basta tayuan lang natin ang kalinisan. Huwag na tayong magdungis. So, yan ang ano. Behold, a woman in the city which was a sinner. Wala na. Noon makasalanan siya. When she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed her feet, and anointed them with ointment. Ikaw, gaano kalalim ang pag-ibig mo kay Kristo after you were forgiven? Gaano kalalim ang pag-ibig mo sa Diyos matapos kang mapatawad? Baka para ka lang nangutang ng 100 pesos, tapos pinatawad ka na nagpautang sa iyo, ganun lang. Itong babaeng ito, malalim ang kanyang pangunawa sa pagpatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan. Naalaala niyo yung mga sinabi dito sa banal na salita ng Diyos. Bakit kayo magpapakamatay, O Israel? Wala akong kaligayahan sa kamatayan ng mga makasalanan. Gusto ko kayo, mga makasalanan, tumalikod na kayo sa kasalanan ninyo, mapatawad yung kasalanan ninyo. Huwag na kayong bumalik sa kasalanan ninyo para mabuhay kayo. Bakit kayo gustong magpakamatay? Why ye people of Israel would die? Bakit gusto nyo magpakamatay? Anong kamatayan ang ibig sabihin ni Jesus? Yung kamatayan doon sa walang hanggang kamatayan sa kapahamakan ng kaluluwa ng tao. Hindi physical body ang itatapon doon sa impyerno. Kasi kung physical body, para kang nagtapon ng isda na maliit masyado, parang isang bulinaw, tapos pinakulo mo yung oil, highest degree ng init, tapos tinapon mo yung isda doon, in a single second or split seconds, yung isda na yan, tuyo yan, mawala yan. Hindi physical. Ang kaluluwa na hindi mamamatay magpakailan paman, pero mamamatay siya pag nandoon siya sa impyerno. Yan ang nakita ng babaeng ito. Nung napatawad ang kasalanan niya, what made her privilege na na-avail niya? Kaya gano'n na lang pag-ibig niya kay Kristo. Praise the Lord. Ngayon, pakinggan natin yung Pharisee na yan na si Simon. Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake with himself. Hindi niya ito sinabi. Isip niya lang yan. Hindi niya ito sinabi. Kutob niya lang yan. Kutob. Alam mo yung kutob? Hindi mo sinabi sa kapwa mo, hindi mo pinarinig. Isip mo lang. He spake within himself. Sa sarili siya nagsalita. Sarili niya sinasabihan niya. Saying, this man, if he were a prophet, he's referring to Jesus, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is. Ang kanyang tingin, she is. Present, sinner pa rin. Samantalang ang totoo, she was a sinner. See? Kaya huwag tayong maging mga katulad sa mga ganitong klaseng pagkatao na kung ano yung mga napatawad na nakasalanan sa ating kapwa, kahit sa sarili natin. Sometimes merong tumatawag sa akin dito na spirito na nandyan sa kanya na hindi maganda. Laging magtanong, Pastor Chip, napatawad na kaya ako? Nabura na kaya yung kasalanan na gawa ko? Doubt siya sa pagpapatawad ng Diyos sa buhay niya. Sabi ko, tanggalin mo yan sa utak mo. Once you are forgiven, because you acknowledge your sin, hiningian mo ng kapatawaran, pinatawad ka na. After that, huwag ka nang mag-doubt kung pinatawad ka ba o hindi. Alisin mo yan sa utak mo. Ang gusto ni Satanas, yung was
na sinner ka noon, gusto ni Satanas gawing is. Makasalanan ka pa rin. Kaya yan ang tandaan natin. Huwag nating gawin yan sa ating sarili at lalot na din sa ating kapwa. Praise the Lord! Ngayon, ito si Simon, nagsasalita sa sarili niya. Siya lang, ang sarili niya lang nakarinig sa kanyang sinalita. Sinabi dito he spake to himself. Pero si Lord Jesus Christ, alam niya ano yung nasa isip natin. Alam niya ano yung nasa puso natin. Alam niya. Kaya right away, tinarget kaagad siya ni Lord Jesus ayon sa kanyang isip. Ayon sa kanyang opinion sa sarili niya. Bagamat hindi ito narinig ng mga disciples, bagamat walang sumumbong kay Jesus sa kanyang sinasabi sa sarili niya, bagamat hindi narinig audibly, pero si Lord Jesus Christ alam niya. Kaya nag-reply kaagad si Lord Jesus kay Simon yung kanyang iniisip. Basa. Luke 7:40 hanggang 42. Sige po. Luke 7:40 hanggang 42. Praise the Lord. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith unto him, Master, say on. There was a certain creditor which hath two debtors. The one owed 500 pence, and the other 50. And when they had nothing to pay, he forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Yan. Yun kagad ang sinabi ni Lord Jesus sa isip ni Simon. Simon, meron akong sasabihin sa'yo. Merong 2 tao na pareho nakautang. Yung isa, 500 pence. 500 pence. Yung isa, 50 pence. Pareho walang naibayad, pero pareho silang pinatawad. Saan dito sa dalawa ang malaking utang na loob sa nagpatawad? Sagot. Basa. Luke 7:43 hanggang 47. Praise the Lord. Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house. Thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head. Thou gavest me no kiss, but this woman, since the time I came in, hath not ceased to kiss my feet. My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Wherefore I say unto thee, her sins which are many are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loveth little. Ayan. Praise the Lord. Now, what is therefore the difference of our sin and the sin of that woman? Ano ang diferensya sa kasalanan natin at sa kasalanan ng babaeng makasalanang ito? Anong diferensya sa magiging kabayaran ng kasalanan natin at kasalanan niya if in case it is not being forgiven? Is there any difference? Pareho lang. The wages of sin is death. Kung ang ating kasalanan hindi mapatawad, we will be penalized with second death. Si babaeng makasalanan na na-mention dito, kung hindi napatawad ang kanyang kasalanan, she shall be penalized with death. Yun ang kanyang naunawaan. Yun ang kanyang naintindihan. Kaya ganun na lamang ang pag-ibig niya sa ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! Huwag mong sabihin na may kaibahan sa kasalanan niya at kasalanan natin. No. Pareho lang yan. There is no difference. Maliit man, malaki, pareho yan. Isa lang ang penalty niyan. Kaya gusto ng ating Panginoon Diyos ngayon, ipadama ba sa atin yung ginawa niya na kapatawaran ng ating mga kasalanan? Hindi kaya itong
Di ba na-preach na yan dito? No one can redeem his brother because the ransom is so precious. Walang sino man na tao na makaredeem sa kanyang kapatid mula sa kapahamakan ng kanyang kaluluwa. Sapagkat ang kanilang ransom or redemption is so precious. No money can equal it, no gold can equal it, no nothing except the death, except the blood of Jesus Christ. So ibig sabihin, alam mo, na-touch ako sa inawit kanina sa special number. Yung sinabi doon, oh, what a Savior is mine. Kumbaga pa, yung Savior natin, hindi niya inilayo sa sarili natin. Inilapit niya yung sarili niya as our Savior. What a Savior is mine. Praise the Lord. Ngayon naangkin na natin ang Savior na yan. Ano ngayon ang igaganti natin sa Kanya? At saka paghihingi si Lord Jesus Christ na igaganti natin, He will not mean, hindi niya ito ibig sabihin na dadagdag ng kayamanan para sa Kanya. Ang pagsiserve natin kay Jesus at pagre-render natin kay Lord Jesus Christ, doon niya pa rin ito i-focus sa mga tao, hindi sa Kanya. Praise the Lord! Kaya minsan sinabi dito, kung ginawa nyo ito sa inyong kapatiran noon, nung nandoon pa kayo sa lupa, ginawa nyo ito sa akin. So therefore, hindi ibig sabihin, God asks us to love Him because He will become more richer and more famous. Hindi. Ang makaka-benefit pa rin ito na gusto niyang gagawin natin, yung mga unsaved, yung hindi pa naliligtas. Kasi yan ang kanyang pag-ibig para sa lahat. Praise the Lord. Kaya ganun. So yung ginawa ni Mary Magdalene, Jesus said, she did it for my burial. Alam mo kasi yung pabango na yan, to eliminate ng tinatawag na yung amoy na mabaho. Alam mo yung patay? Alam mo naman, corpse or cadaver, dead body, baho yan eh. Ang purpose ng perfume na yan is to eliminate odor at ang mag-prevail yung sweet-smelling savor. Ganon ang kamatayan ni Lord Jesus Christ. Isa itong mabango because it is being done for the redemption of all sinners. Napakabango po nito. And this must be preached anywhere, any parts of the world. At sabi ni Jesus, once this gospel will be preached, this woman that hath done this shall be a memorial unto her. If Mary, praise the Lord. Sino ito? Basahin natin. Lumabas na sa bibig ko, pero basahin natin. Who was this sinner woman? John 12:1 hanggang 3. Praise the Lord. Then Jesus, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. There they made him a supper, and Martha served, but Lazarus was one of them that sat at the table with him. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Yan. This is the same place where Simon dwells. Bethany. Si Mary Magdalene yun. Na binansagang prostitute, binansagang immoral, binansagang a sinner. But he was forgiven. Ang tingin ng Diyos sa kanya was a sinner. Once upon a time, a sinner. Pero hindi na sa present niyang buhay. Or else, she cannot do it. Hindi niya magagawa ang pag-anoint, ang pag-iyak, ang pag-kiss
sa mga paa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sabi nga ng Pharisee na si Simon, "Oh, if this man would be a prophet, he must know what kind of a woman she is." Oh. Tayo na nagsiserve sa ating Panginoong Hesukristo, sa kalinisan na nilinis na ni Lord Jesus Christ ang ating mga kasalanan, at hindi na natin yan binabalik sa buhay natin, serve God with all the pure mind and the pure heart, without doubt. Praise the Lord. Mag-serve tayo sa ating Panginoong Diyos ng buong puso. Katulad na lang itong ating project. Minsanan lang ito. Hindi naman ito monthly, hindi naman ito yearly, magpa-project tayo. Remember that we acquired this property way back 2010. And it's been 12 years already that passed. At saka tayo magkakaroon ng project ng malaking, bigger. Hindi naman natin biggest, hindi natin masabing biggest. Bigger than this lang ang masabi natin yan. Praise the Lord! Kasi kung tutuusin natin, maraming churches sa buong mundo that can accommodate 50,000. Yung iglesia, maka-accommodate yan ng 50,000. Yung kay Kibuloy, maka-accommodate yan ng 50,000 over. Yung church doon sa Africa, yung mga simbahan nila doon, maka-accommodate ng 800,000. Sa Korea, yung church nila doon, maka-accommodate ng almost 1 million. If you talk about big churches, there are so much big churches in this world. Sa Amerika, yung kay Joel Osteen, malaki yun. Accommodate yun ng 100 over of 1,000. Dami. Ito, bigger lang dito. Praise the Lord! Wag kagad kayong mag-isip na ano na ito. Hindi. Bigger lang dito yan. Maliit yan masyado i-compare sa marami ngayon sa sanglibutang ito. Pero, tumitingin lang kasi tayo sa number natin. Praise the Lord! Na ipinagkaloob ng Diyos sa atin na para bagang we are like stewards. Sige. Ito ang pagkatiwala ko sa inyo, number of souls. Gawan nyo sila ng bahay para mag-worship sa akin. Yan ang gagawin natin. And if in case God will add us more and more, hindi na tayo magkasya dyan. Lalapit na naman tayo sa Panginoon, "Lord Jesus, you have filled this house with so much souls, and the souls are already cannot be accommodated in this size of this church." Lalapit na naman tayo kay Lord Jesus Christ. "Lord Jesus, nakita nyo naman po, ayaw nyong may mawala na kaluluwa kahit isa. So Lord, provide us another bigger than that." So tsaka na naman tayo mag-approach sa Panginoon. Ganun lang yan. Stewards lang tayo ng Panginoon. Praise the Lord! Kaya pag tayo ay mag-response sa pinapagawa ng Diyos sa buhay natin in regarding of this project, huwag nating baratin na para bagang ang ginawa ni Jesus Christ sa atin, hindi karapat-dapat natin tapatan ang pinapagawa niya sa atin na project. Worthy yan. Praise the Lord. Worthy yan. Kaya dito, may isang tao dito na disipulo na nagangalang Judas. Anong opinion niya doon sa ginawa ni Mary Magdalene? Basahin natin. John 12:4 hanggang 6. Praise the Lord. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, "Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor?" This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the bag and bare what was put therein. Yan. So meaning to say, if we prevent, kung ating pigilan, kung pugnan nato ang mga maayong buhat, nga buhaton nato para sa Ginoo, makaplagantang kawatan. Kung ano yung due to God, must be given to God.
What is honor due to God must be rendered to God. What is gratitude to be rendered to God, this must be rendered to God. Huwag nakawin. Praise the Lord. If we are selfish, kung selfish tayo, mahirapan tayong magbitiw ng amount para sa pag-support sa gawain ng Diyos. As if Christ had done nothing sa buhay natin. Parang murabag si Kristo way nahimo kanato, way nabuhat nato. That's why importante kayo sabto nato unsay nahimo ni Kristo sa atong kinabuhi. Kung si Mary Magdalene nakapakita sa iyahang gihimo nga wa nagtan-aw si Kristo sa balyo sa gitawag nga precious ointment apan gitan-aw ni Jesus Christ what Mary shared to all of us, a message about the burial of our Lord Jesus Christ, that His death was so precious that redeemed the entire population of the world. Praise the Lord. That saved a single or individually every soul that is being delivered from the eternal death in hell. Ganun po, ang laki po ang nagawa. Praise the Lord. Kaya, alam mo kasi itong pabango sa Bible, kinukuman din niya ng Diyos doon sa simbahan, sa sanctuary. Gumawa kayo ng pabango. At yung pabango na yan, dapat walang kasing tulad. Yung pabango na yan, walang kasing pareho. At yung pabango na yan, yan ang gagawin yung anointing. Basahin natin yan. Background lang ito ha sa mga precious ointment. Sige. Exodus 30:22 hanggang 25. Praise the Lord. Moreover, the Lord spake unto Moses, saying, Take thou also unto thee principal spices, of pure myrrh 500 shekels, and of sweet cinnamon half so much, even 250 shekels, and of sweet calamus 250 shekels, and of cassia 500 shekels, after the shekel of the sanctuary, and of oil olive on hin. And thou shalt make it an oil of holy ointment, an ointment compound after the art of the apothecary. It shall be an holy anointing oil. Ayan. Praise the Lord. Meron pang measurement. Ganito karami ang bibilhin nyo na ganito, ilang shekel, ganito. Ito ang ihalo ninyo, ang gawin nyong oil base, olive oil. Pabango. Bakit? Ang pabango kasi nagpapasaya sa atin. Tingnan mo pag may umutot, mabaho. Alangan, may tao na pag may umutot, sabihin ng tao, hahanapin niya yung amoy. Usually, ano ang reaction? Tapos yung mukha pa. They avoid it. Pero yung pabango, na talagang ang sarap. Minsan pag nakasunod ka ng tao na nakapag-perfume ng pabango, lalo't na yung mga precious ito precious perfume, ang sarap maghinga sa likod niya. Tanungin ko kaya ito anong brand, pero mahiya ka man. Para bang nagwi-wish ka na, oh, how I wish to have this same perfume. Because it so smell nice to me. Ganon. Kaya ang perfume noon, pampasaya yan ng puso. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 45 verse 8. Praise the Lord. All thy garments smell of myrrh, and aloes and cassia out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad. Yan. All thy garments smell of myrrh and aloes and cassia. Ito yung mga halo sa perfume. Out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad. Di nagpapasaya. Yung ginawa ni Mary Magdalene, nagpapasaya kay Kristo Jesus. Tayo, paano tayo magpapasaya kay Lord Jesus Christ? Gawin natin yung gratitude natin.
in return sa kanyang ginawa sa atin na pagmamahal, pagliligtas. Praise the Lord! Ganun po. Kaya itong gagawin natin na project, this is for a cause. For a cause. Anong for a cause? Di ba minsan merong mga grupo, organization dito sa Pilipinas. Let us run for a cause. Di ba? Maano niya yan? Let us have this event for a cause. Ibig sabihin, meron silang gustong ibigay na tulong. Let's say, sa mga nabiktima ng bagyo. That is the cause of their sacrifice for a cause. Ito ring project natin, this is for a cause. Praise the Lord. May dahilan ito. Kaya nga ito si David, nung pumunta siya doon sa gera, inutusan siya ng kanyang papa, anak, ihatid mo itong cheese, ihatid mo itong bread sa iyong mga kuya, sa iyong mga kapatid doon sa firing line, doon sa gera. Ito namang mga kapatid ni David, nagalit. Akala nila nonsense yung ginagawa ni David. Kaya ganun din sa buhay natin. Pag mayroon tayong love para i-offer natin para sa project na ito, pag mayroong magsita sa iyo, ay masyadong malaki yan, unawain natin. This is for a cause. Praise the Lord. Basahin natin. 1 Samuel 17:28 and 29. Praise the Lord. And Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the men. And Eliab's anger was kindled against David. And he said, Why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. And David said, What have I now done? Is there not a cause? Yan. Ano pala itong ginawa ko? Hindi ba walang kabuluhan? I brought bread. I brought cheese for you to be fed and to be strengthened. Pero at the end, si David pa rin ang humarap sa kaaway. For a cause. Praise the Lord. Siya pa rin yung ginamit ng Diyos to defeat the so-called champion of the enemy na si Goliath. Kaya ganon. Tayo, pag mag-render tayo ng gawain, love natin sa Diyos. Kung may mga tao na nalakihan masyado, tapos, wag kang magpa-apikto. Praise the Lord. Sabihin mo, this is for a cause. Praise the Lord. Kahit yung sarili natin, let us be guided by the Spirit of God. Ano yung ipapagawa niya sa atin. Ni ang ating sarili, wag mong hayaan. Hahadlang nito. Kasi pag nagawa natin yan, sabihin ng Diyos, you have done good work for me. Praise the Lord. No. Minsan, kahit mabuti yung ginagawa natin, kainggitan tayo ng kaaway. Basahin natin yan. Ecclesiastes 4 verse 4. Praise the Lord. Again, I considered all travail and every right work, that for this a man is envied of his neighbor. This is also vanity and vexation of spirit. Oh, tingnan mo. Kinonsider ko lahat na travail, na bawat tamang gawa na ininggitan ng kanyang kapitbahay. Ito ay isang walang kabuluhan at masyadong, kapag sinabing vexation, yung bang hindi magandang pakiramdam, masama. Oh, kaya tayo, bahala na mainggit si Taning. Basta gawin lang natin yung kapakanan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. So therefore, naalala niyo yung si Sanballat at si Tobia na gustong maghadlang sa pag-rebuild ng Wall of Jerusalem. Anong sagot ni Nehemiah? Basahin natin. Review lang ito. Nehemiah 2:18. Praise the Lord. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's words that he had spoken unto me. And they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Yan. Hindi nakakalimutan ni Nehemiah that
God was good to him. Di ba? Then I told them of the hand of my God which was good upon me. Yung goodness ng Diyos na ginawa niya kay Nehemiah, hindi niya kinakalimutan. As also the king's words that he had spoken unto me, that they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Now, what kind of strong hand we will use? Anong klaseng malakas na kamay ang gagamitin natin sa pagtulong-tulong natin dyan? Half lang ba na lakas ang ibibigay mo? Or 1/4 or 10th lang ng percentage ng lakas mo? Or you will use both hands with a strong hands? Kailangan talaga. Kaya nga sinabi dito, they strengthen their hands for this good work. Praise the Lord. Kaya palakasin natin yung mga kamay natin para sa mabubuting gawa nito. For a cause. Now, makinig kayong lahat. No one from among us will boast. Walay bisan usa ka nato dinhi magpahambog, walay bisan usa ka nato dinhi magpagawal. Kung naaman tay matabang, naaman tay mahatag, kay kining tanan dili atoa. Iyan is Ginoo. Iyan is sa Dios. This is by the hand of God. Praise the Lord. Ang gusto lang ng ating Panginoong Diyos, we are instruments. We are His people na magamit niya for His work. Yan ang gusto ng Diyos. After all, God will make us able. Basa. 2 Corinthians 9:8. Praise the Lord. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound in every good work. Yan. Oh. Ang Diyos nga na siya yung able para gawin niya lahat ng biyaya na ito ay abundansya sa bawat isa sa atin para ikaw, ako, laging may kakayahan sa lahat ng mga bagay at mag-abound tayo sa mga mabubuting gawa. Is still God. Praise the Lord. Itong paggawa natin out of our love, out of our faith, out of the blessing na binigay ng Diyos sa buhay po natin. Kasi in reality, why we involved in this kind of work? Bakit na-involved tayo sa gawain ito? This was not my opinion and that was not your opinion. Tayong lahat, hindi atin yan. Because God called us and made us or created us. Gitawag ta sa Ginoo, gibuhat ta sa Dios para niining mga buluhat tuna. Basa. Colossians 1:10. Praise the Lord. That he might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Ayan. Para lumakad tayo na takos sa Ginoo nga makapahimaot nga mabungahon sa tanan nga mga yung buhat og magatubo pagayod sa kahibalo sa Dios. Praise the Lord. Ayaw ng Diyos yung stagnant tayo. Ganun lang, walang pag-increase. Ayaw ng Diyos yun. Gusto ng ating Panginoon Diyos, we are increasing in the knowledge of God. As we increase in the knowledge of God, we can understand the plan of God. As we understand the plan of God, then we have the work to do for His plan. Ito, plano ito ng Diyos lahat. Praise the Lord. Oh. At saka pag matayo yung simbahan na yan, huwag yung sabihin na, di man siguro na po na maangkon, nga mo share man ko din ha. Mag-ihap dayon ka. Actually, lahat na nagawa natin sa sanglibutang ito, wala tayong madala dyan. Even a single. Wala. Ang importante dito yung gawa natin na ginawa natin sa Panginoon. Praise the Lord. Hindi yung nagawa natin na material. Iiwanan natin lahat yan, hindi natin madadala yan. Pero useful yan. Kasi tao ang gagamit yan to worship God, to glorify God, to give thanks unto God. Itong lahat para ito sa kahimayaan sa Diyos. Kaya kahit gaano man kalaki ang value niyan na pagtulong-tulungan natin,
Marunong din tayo mag-comfort sa sarili natin. Praise the Lord. We have to comfort. We have to encourage. We have to strengthen ourselves. Basa 2 Thessalonians 2:17. Praise the Lord. Comfort your hearts and establish you in every good word and work. Yan. Comfort your hearts, establish you in every good work and work. Oh. Pagtibayin natin ang ating puso, i-comfort natin ang ating mga puso. Huwag tayong magpadala sa mga negatibo na mga pamamaraan ng ating kaaway. I-strengthen natin ang ating puso. And work, trabahuin natin by the grace of God. Praise the Lord. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. So dahil ni-redeem tayo itong Holy Communion, this is the redemption. Now, sa redemption na ginawa ng Diyos sa buhay natin, after we are being redeemed, what we shall be? Ano ngayon mangyayari sa buhay natin? Basa last verse. Titus 2:14. Praise the Lord. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Praise the Lord. Okay. Binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Para tayo matubos mula sa lahat ng ating mga kasamaan. Para wala ng sanhi, reason na impyerno tayo. And purify unto himself, nilinis tayo para din sa kanya, a peculiar people, zealous of good works. Mainitin sa mga mabubuting gawa. This is good work. Praise the Lord. Paging mainitin tayo sa mga bagay na yan. Then, diyan natin makikita ang kanyang blessing na darating sa buhay natin. God will bless us abundantly more than we ask. Higit pa sa ating hinihingi ang ibibigay ng Diyos. If we ask silver, He will give us gold. If we ask clay, He will give us iron. If we ask bronze, He will give us silver. Laging hihigitan ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Kaya broken and spilled out. Ibig sabihin yan, you must do sacrificial way of serving God. Magkano man ang ating maitulong dyan, if you have done it by sacrifice for the Lord's name sake, then gawin natin ng buong puso. A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service. So mamaya, tapusin natin ang pledge para ma-forward natin ito. Hindi naman natin pwedeng ilagay yung mga pangalan. Kahit mga amount lang, para tago lang natin yung pangalan. Praise the Lord. Para walang yung amount lang ilagay natin in total, then as a sample, sabi, mag-start na kayo dyan. Mag-meeting din kayo. Praise the Lord. Magsitayo.